Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Appointment ni Gina Lopez bilang kalihim na Department of Environment and Natural Resources, hindi inaprubahan ng Commission on Appointments. Gina Lopez, sinampahan ng graft at iba pang reklamo sa ombudsman ni Attorney Lorna Capunan at isang mining company. Mahigit 3,000 bagong abogado pasado sa 2016 bar exam. Top 10 passers, dominado ng mga barista mula sa probinsya. Bilang ng mga Pilipinong nagugutom bumaba ayon sa SWS survey. Malacanang naniniwalang resulta ito ng mga programa kontra kahirapan ng administrasyon. Panukalang palawigin ng hanggang 5 taon ang validity ng driver's license sinimulan ng talakayin sa lower house. LTFRB may programang pautang para sa mga driver at operator na gustong bumili ng bagong jeepney unit. PNP Chief Ronald De La Rosa planong bigyan ng mataas na uri ng armas sa mga pulis kaugnay sa kampanya kontra terorismo at kriminalidad. Una sa ating mga balita ngayong hapon, inilabas na ng Supreme Court o SC ang resulta ng 2016 bar examination. At sa kauna-unahang pagkakataon, lahat ng nakapasok sa top 10 ay nanggaling sa law school sa probinsya. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. May napaiyak at napasigaw sa tuwa. Ganito ang eksena kanina nang ianunsyo ng Korte Suprema ang resulta ng 2016 bar exams. 3,747 sa mahigit 6,000 kumuha ng pagsusulit ang nakapasa, katumbas ng mahigit 59% na passing rate na isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng bar exams. The 2016 passing percentage is definitely the highest, with a remarkable 59.06% based on a grade of 75%. I congratulate and doff my hat to all the 3,747 successful candidates. Mabuhay po sila lahat. Nakapagtala rin ang record ngayong taon dahil sa kauna-unahang pagkakataon, lahat ng nakapasok sa top 10 ay graduate ng mga law school sa probinsya. Top-notcher ang graduate ng University of San Carlos sa Cebu City na si Karen May Calam na nakakuha ng 89.05%. Tatlo pa niyang schoolmate ang pasok din sa top 10. Pumangalawa naman si Alana Gail Aslicchio ng Silliman University sa Dumaguete City na may 88.95%. Dalawang taga-Silliman pa ang pasok din sa top 10. Nakasama rin sa top 10 ang mga graduate ng Andres Bonifacio College sa Dipolog City, University of San Agustin sa Iloilo City, Ateneo de Davao University, Northwestern University sa Lawag City at University of Batangas. Wala ni isa man sa top 10 ang nanggaling sa malalaking universidad sa Metro Manila. Diskarte, sakripisyo at determinasyon ang puhunan ng ilan sa mga passer. Gaya ni Mary Grace Mangrubang mula Isabela na kasama ang kanyang dalawang anak sa lahat ng kanyang review. Lagi ko silang bit-bit sa review center kasama ko sila. Diskarte naman ang kinapitan ng 54 anyos na bar passer mula sa Cebu na nag-review lamang sa kanyang sarili. I focus on the old bar questions. Kasi yung old bar questions, yun ang pinakamahirap sa every year. Di ba? So if you can answer the last 10 years old bar questions, para ka na rin top-notcher. Nagbunga na rin ang sakripisyo ng isang dating janitor sa Comelec na ngayon ay isa ng abogado. Kahit na po yung damit ko ay ilang piraso lang po, hindi po ako bumibili ng mga bago po. Kasi ang gusto ko po, matapos ko yung pag-aaral ko. Imbes na ipambibili ko po ng mga gamit, tinitipid ko po para may tuition ko po. At saka talagang wala po talagang luho sa katawan. Isa sa gawa ang oath-taking ng mga bagong abogado sa May 22 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Iniaalay naman ng top-notcher na si Karen May Calam sa Diyos at sa kanyang pamilya ang kanyang tagumpay sa 2016 bar examinations. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Tuwang-tuwa at hindi makapaniwala ang 30 taong gulang na si Karen May Calam nang malamang nakapasa siya sa 2016 bar exams. Ang graduate ng University of San Carlos sa Cebu ay nag-top 1 matapos makakuha ng 89.05% sa exam.
Ayon kay Karen, hiniling niya sa may kapal na mapasama siya sa top 10. Kaya labis ang kanyang pagagulat nang malamang siya ang top notcher. Grabe, kanang murag makaingan gay ko nga kanang pagpakita nila ko sa ako kay kanang sure na gyud ni. Moto niya. Confident nang pagtawag niya kanang hilaka na siya. Kanang murag everything is overwhelmed. Tubong Bukidnon si Kalam at mula sa isang simpleng pamilya. Nagtapos siya ng elementarya at high school sa isang pampublikong paaralan at naging cum laude sa kursong accountancy sa University of San Carlos. Aniya, bata pa lamang ay nais na niyang maging isang lawyer at certified public accountant. Iniaalay ni Kalam sa kanyang pamilya lalo na sa Diyos ang tagumpay na ito. I remember na I prayed last time niya. So I was thinking, Lord, if I'll top the bar, I want to be an inspiration to all those na kanang studying in the public school nga. There's actually, it's really not impossible for you to have this as big as this. Umaasa rin si Kalam na magbibigay inspirasyon sa mga kabataan ang nakamit niyang tagumpay. Payo niya rin sa mga nangangarap na maging abogado at CPA na magkaroon ng balanced life, mag-aral ng mabuti at palaging maglaan ng oras sa pamilya. Lakipan din ang pangarap ng masigasig na paggawa at pananampalataya sa may kapal. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Kalam sa isang accounting firm sa Cebu at nagpaplanong magpakasal ngayong Agosto sa kasintahan niyang isa ring abogado. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Patong-patong na reklamo ang inihain ni Atty. Lorna Kapunan sa Office of the Ombudsman laban kay DENR Secretary Gina Lopez. Ito ang balita ni Monokso. Nahaharap sa kasong graft at administratibo sa Office of the Ombudsman si DENR Secretary Gina Lopez. Bunsod ito ng reklamong inihain ng City Nickel, isang mining company sa Palawan. Ayon kay Atty. Lorna Kapunan, ang legal counsel ng City Nickel, nagpatupad si Lopez sa mga polisiya na labag sa batas. Nilabag umano ni Lopez ang 25-year Mineral Production Sharing Agreement nang suspindihin nito ang City Nickel noong July 2016. Agad na nag-request ng permit ang City Nickel at pinayagan naman sila ng Mines and Geosciences Bureau upang makuha ang mga mina na naiwan sa lugar o stockpiles. Subalit nagpalabas ng memorandum si Lopez na kailangang magbayad ang City Nickel ng 2 million pesos sa bawat ektarya ng lupa na naapektuhan ng pagmimina at 1 million pesos para sa bawat barko na magagamit sa pag-export ng nickel. Ang mga dagdag na bayad ay mapupunta umano sa panibagong trust fund ng DENR. Ipinag-utos rin umano ni Lopez na magbigay ng 130 million pesos ang City Nickel sa isang NGO na pagmamay-ari ng isang dating opisyal ng DENR bilang rehabilitasyon sa lugar ng nasira ng pagmimina. The Secretary cannot create under her rule-making authority a separate trust fund because that is covered by the Philippine Mining Act, which already has created 2 trust funds. Ayon kay Kapunan, nananatiling suspindido ang City Nickel sa kabila ng stay order ng Office of the President na i-hold ang lahat ng suspension order ni Lopez. Despite the fact that all cabinet secretaries are under the Office of the President, this is outright insubordination. Nagpursige si Kapunan na ihain ng reklamo kasabay ng confirmation hearing ni Lopez sa Commission on Appointments. Ayon naman kay Lopez, nakahanda siyang harapin ang reklamo na inihain laban sa kanya. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Posibleng hindi magtagumpay ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali, nananatili pa ring malakas ang kaalyado ng Pangulo sa lower house. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Tatalakayin na ng House Committee on Justice sa susunod na linggo ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Posibleng sabay na tatalakayin ng komite ang original at supplemental impeachment complaints na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Ngunit ayon kay House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali, malabo itong magtagumpay dahil mayorya pa rin ng mga kongresista ay kaalyado ng Pangulo. The supermajority is still in place. In fact, I think the supermajority even got stronger
during the break. Upang makausad ang isang impeachment complaint sa committee level, kinakailangan ng mahigit kalahati ng Justice Committee ang bumoto. At hindi naman bababa sa 147 ang boto kung aakyat ito sa plenaryo. Sa 292 na miyembro ng lower house, 267 dito ay miyembro ng majority coalition. Samantala hanggang ngayon ay wala pa ring mambabatas na nag-iendorso sa impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ayon sa House Speaker's Office, natanggap din nila ang kopya ng impeachment complaint mula sa grupong Impeach Leni Movement. Ngunit wala pa itong endorser. Muli naman pinabulaanan ni PBA Party List Representative Jericho Nograles na may kinalaman siya sa naturang reklamo laban kay VP Robredo. Wala rin anya silang naging pag-uusap ni House Speaker Alvarez tungkol dito. Wala. Pati si Speaker nga, sabi niya nagulat siya. Ang minority bloc naman ay wala pang desisyon sa usapin sa ngayon. Pero dito sa impeachment issue on Digong and the Vice President, I think the position of the minority will be one vote. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Naniniwala naman si Liberal Party President at Senator Francis Pangilinan na walang basihan ang pinaplanong impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Aniya, hindi impeachable offense ang paglalahad ni Robredo ng kanyang saloobin sa kalagayan ng bansa sa anumang paraan. Nanawagan din ang senador sa supporters si Robredo na maging mapagmatyag at pigilan ng anumang hakbang na magpapatalsik kay Robredo sa pwesto. Freedom of speech is a constitutionally protected right. It is not an impeachable offense. Susunod sa ito ang balita. Bilang ng mga Pilipinong nagugutom bumaba ayon sa SWS survey. Malacanang naniniwalang resulta ito ng mga programa kontra kahirapan ng administrasyon. Panukalang palawigin ng hanggang 5 taon ang validity ng driver's license sinimulan ng talakayin sa lower house. LTFRB may programang pautang para sa mga driver at operator na gustong bumili ng bagong jeepney unit. Rumisponde ang UNTV News and Rescue Team sa motorcycle accident na ikinasugat ng 3 tao sa Navotas City kaninang umaga. Ito ang balita ni Reynante Ponte. Umiiyak sa sakit si Maricar Francisco, 21 anyos, sa tinamong pinsala ng kanyang kanang tuhod matapos na maaksidente ang sinasakyang motorsiklo sa Centennial Park C4 Road sa Navotas City bandang alas 12:50 ng madaling araw. Ang mga kasama naman nitong sina Maria Teresa Catienza at ang driver ng motorsiklo na si John Bon Gimoro ay nakahiga sa gitna ng kalsada na may sugat din sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad rumisponde ang UNTV News and Rescue Team at tinulungan si Maricar. Nilapatan ng grupo ng pangunang lunas ang kanyang posibleng bali sa tuhod at mga gasgas sa mukha at kamay. Ang Navotas Disaster Risk Reduction and Management Office responders naman ang tumulong sa 2 pang biktima. Medyo grabe yung malapit dun sa barrier, yung mismong rider. Tapos yung the same, yung 2 naman po, yung isa nakakalakad naman po, minor abrasion lang naman po yung mga sugat niya. Pagkatapos ng assessment at first aid, isinugod na ng 2 grupo ang mga biktima sa Tondo General Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Ayon sa inisyal na ulat ng Navotas Traffic Sector, matulin ang takbo ng motorsiklo at bumangga ito sa concrete barrier na nasa gitna ng kalsada. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Navotas City. Umusad na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas para sa pagpapalawig ng validity ng driver's license mula sa 3 hanggang 5 taon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa Oktubre ay mag-i-issue na ang Land Transportation Office ng driver's license card na mas pinalawig ang validity sa 5 taon mula sa 3 taon. Base ito sa administrative order ng Department of Transportation at LTO noong nakaraang taon. Ito ang inulat ng LTO sa pagdinig kanina ng House Committee on Transportation sa 7 panukalang batas para ma-institutionalize o mapagtibay ang bagong regulasyon na ito ng ahensya. Binusisi ng ilang mambabatas ang LTO kung makatwiran nga ba ang pagbibigay ng 5 taong pribilehiyo sa pagmamaneho ang publiko.
Partikular na dito ang usapin pa rin sa kapabilidad ng mga driver na matiyak na ligtas ang kanyang mga pasahero. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante, bukod sa ilang reforma sa pagkuha ng lisensya, inihahanda na rin nila ang isang pamantayan para sa mga driving school. I-require natin to na magkaroon ng basic or standard program instruction at number of hours. Ayon sa DOTR, malaking porsyento pa rin ng mga aksidente sa kalsada ay mula sa mga motorsiklo. Yung pong data namin na nakikita ay 53% yung motorcycles. Sila po yung nakakakos at ito po usually ay nasa highways. Sa ngayon ay nagbuo na ng technical working group ang komite na siyang mag-aaral pa sa naturang panukalang batas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maglulunsad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Bank of the Philippines ng isang programa na magpapautang sa mga operator o driver na nais na bumili ng mga bagong unit ng jeep. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isinusulong na Jeepney Modernization Program ng Department of Transportation. Ito ang balita ni Joe Anano. Maglalaan ng paunang 1 bilyong pisong pondo ang LTFRB sa mahigit 600 operator o driver na nagnanais makabili ng bagong modelo ng jeep. Bahagi ito ng isinusulong na modernization program ng pamahalaan na popondohan ng Land Bank of the Philippines. Yung Land Bank ho ay magtatalaga, mag-open ng credit facility for affected PUJ operators, no? For them to be able to get new units, no? Kung wala man silang sapat na kakayahan, financial. Ayon sa LTFRB, 1.4 hanggang 1.6 million pesos ang pwedeng hirami ng isang benepisyaryo upang makabili ng electric o hybrid na modelo ng jeepney. Ang naturang halaga ay kinakailangang mabayaran sa loob ng 7 taon na mayroong 6% interest rate. Ang naturang sistema ay kahawig ng boundary system na ginagawa ng mga jeepney driver. Base sa napagkasunduan, ang bawat umuutang ay kinakailangang maghulog ng 800 pesos kada araw sa mga cash deposit machine outlet ng Land Bank. Bukas naman sa planong ito ang grupo ng Pasang Mazda. Subalit lubhang malaki nila ang 800 pisong hulog kada araw. Palagay ko yun masyadong mataas yung 800 wala nang matitira sa operator. Siguro bakit hindi natin i-fix sa 400? That means 12,000 na mas. Umaangal din ang ilang driver sa patakarang gustong ipatupad ng LTFRB at ng bangko. Tingin ko po mahirap po ano yan eh. Mahirapan po kami na hulugan sa loob. Baka pwede nilang gawin na makahulugan at para makayanan ng mga single operator yun. May nana akong mamasada. Hindi ko kakayanin. Yung 500 nga, hirap ako eh. Sa ngayon, hindi pa masabi ng LTFRB ang eksaktong petsa kung kailan sisimula ng programa sa pautang dahil kinakailangan pang hintayin ang isinasapinal na Local Public Transport Route Plan na isusumite ng bawat lokal na pamahalaan sa buong bansa. Joe Anano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinagmalaki ng Malacanang ang pagbaba ng bilang ng mga nakararanas ng gutom. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kapwa nakakonfine sa Philippine General Hospital ang mga anak ni Mang Crisologo at Mang David. Ang anak ni Mang Crisologo dahil sa pagkakaroon ng tubig sa utak, samantalang lupus naman ang karamdaman ng anak ni Mang David. Bagaman problemado, nagpapasalamat pa rin sila dahil malaki ang naitutulong ng libreng gamot at accommodation sa papublikong ospital. Lahat ng gamot na makukuha mo, meron. Hindi katulad doon na pag wala, bibili ka sa drugstore. Siyempre, pakakasahin mo lang yung pera mo, hindi mo lahat mabili. Kahit na gano'n naitulong na ng ating pamahalaan na katunayan na para sa mga pasyente katulad namin mahihirap na nalalagyan niya ng kalulasan. Nakakapagtabi sila ng salaping maipangtutustos sa kanilang pagkain at pang-araw-araw na gastusin. Ang PGH ay tumanggap ng 100 milyong pisong halaga ng pondo mula sa pamahalaan para sa libreng gamot sa mga mahihirap na pasyente. Ipinagmamalaki ng Malacanang ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong nagugutom batay sa survey ng social weather stations noong March 25 hanggang 28, 2017. 11.9% o katumbas ng 2,700,000 pamilya ang nagsabing wala silang sapat na pagkain.
Mas mababa ito ng 2% kumpara noong December 2016 kung saan 13.9% o katumbas ng 3.1 million Filipino families. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, ito ang positibong epekto ng mga programa kontra kahirapan ng Administrasyong Duterte. Ilan sa mga ito ang libreng gamot sa may hirap, conditional cash transfer program, pension increase para sa mga senior citizen, karagdagang incentive at combat duty pay para sa mga pulis at sundalo, regularisasyon ng libu-libong empleyado at iba pa. Gayunman, ayon kay Abella, nakafocus anya ang pamahalaan ngayon sa mas matagalang pagbuti ng antas ng kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga proyektong pang-infrastruktura at madaling pag-access sa microfinancing system. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Magpapatupad ng bagong polisiya ang bansang New Zealand kung saan bibigyang prioridad ang mga mamamayan upang mapag-ibayo ang kanilang kakayahan sa paghahanap buhay. Nangangahulugan nito ng paghihigpit sa pag-iempleyo ng mga dayuhan kabilang na ang mga Pilipino. Ito ang balita ni Jay Biluan. Mahigit 1 taon nang nagtatrabaho sa New Zealand si Paul Gatchalian bilang Technical Sales Representative. Hindi anya siya nahihirapang maghanap ng trabaho dahil direct hire siya mula sa pagiging international student. Gayon din si Michael Valle na nakapag-aral ng kursong Business Studies at ngayon ay may maayos ng trabaho. Anya, kailangan niyang maglabas ng 500,000 piso para sa 1 taon niyang tuition, bukod pa ang gasto sa tutuluyan at pagkain. Bagaman maraming trabaho at malaking sahod sa bansang ito, hindi nila maipapayong basta na lamang mag-apply ng trabaho dito, lalo na sa panahon ngayon. Ano yung mga requirements na kailangan mo magamit o madala para maging eligible ka sa ganong klaseng antas na sahod? Kaugnay ito ng nakaambang pagpapatupad ng bagong immigration policy na inanunsyo ni New Zealand Immigration Minister Michael Woodhouse. Prioridad sa pila ng mga aplikante ang mga Kiwis o mamamayan ng New Zealand na may kakayanan sa papasukang trabaho. Tatanggap naman ng minimum income o taunang sahod ang isang employee na prioritized skilled visa holder ng 49,000 New Zealand dollars o katumbas ng 1.6 million pesos, habang ang high-skilled workers ay makatatanggap ng 73,000 New Zealand dollars o katumbas ng 2.5 million pesos kada taon. Pasisimulan ang proseso sa temporary visa sa buwang ng Agosto, habang ipatutupad naman ang bagong minimum annual wage sa darating na Hulyo ng taong ito. Jay Biluan, UNTV News and Rescue, Auckland, New Zealand. Dalawang 2,718 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Kasamahan ng Abu Sayyaf member na napatay sa Davao City patuloy ng tinutugis ng pulisya at militar. PNP Chief Ronald De La Rosa planong bigyan ng mataas na uri ng armas sa mga pulis kaugnay sa kampanya kontra terorismo at kriminalidad. Gagawa ng paraan ng Philippine National Police o PNP na ma-renovate ang mga kulungan sa bansa upang mabawasan ng sobrang siksika ng mga bilanggo. Ito ang balita ni Grace Casin. Hihiling ng dagdag na pondo sa Kongreso ang PNP sa deliberasyon ng 2018 National Budget. Gagamitin ito para i-renovate ang mga kulungan sa mga syudad sa bansa, lalo na ang mga detention cell sa mga istasyon ng pulis. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, ang pagkakadiskubre ng CHR sa Omore Secret Cell ay nagpapakita lang ng kalagayan ng mga bilanggo dahil sa kakulangan ng kulungan.
Sa nasabing estasyon, nasa 80 bilanggo na ang nakakulong sa kabila ng 40 lamang ang kapasidad nito. Mas mahirap naman ang sitwasyon ng mga preso sa Quezon City Jail dahil nasa 3,000 na ang mga bilanggo samantalang 800 lamang ang kapasidad nito. Hanapin namin na paraan na makasama doon yung budget para sa renovation or extension of some of our very congested cells. So, priority natin yung mga nasa syudad na mga police stations na talaga punong-puno na. Una nang didepensahan ng hepe ng pambansang pulisya ang mga pulis na nasa likod ng umano'y secret jail. Dahil ginagawan lang umano ng paraan ng mga pulis na hindi na ihalo pa sa masikip na detention cell ang mga bagong huling inmate. Samantala sinagot naman ng PNP chief ang batikos ng ilang kritiko ng PNP na nagsasabing kaya sinira ang secret cell ay upang itago ang mga posibleng ebidensyang magpapatunay na mayroong secret cell. Hindi na kailangan itamper yun dahil covered naman ng kwan. Na-covered naman ng media. Meron man tayong mga footages, di ba? At ako mismo, kung sabihin nilang kung tamper, I can testify kung ano talaga forma nun dahil pumunta ko eh. Nakita ko yon. So hindi na po kailangan sabihin natin na tinamper dahil nga kung hindi naman yung sirain, sabihin naman na baka may balak pa kayong lagyan uli ng detainee yan. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nireject ng Commission on Appointments o CA ang ad interim appointment ni Secretary Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Para sa detalye ng ulat na yan, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Joyce Balancio live mula sa Pasay City. Joyce? Magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Umabot nga na mahigit 1 oras ang closed-door voting ng Komite ng Commission on Appointments na humawak sa ad interim appointment ni Environment Secretary Gina Lopez. Pagkalabas, Attorney Reggie, tikom ang bibig ng mga miyembro ng CA sa naging botohan at formal na lang inanunsyo ni Committee Chair Senator Manny Pacquiao sa plenaryo na hindi pumasa si Lopez. The Commission has voted today and has met the required 13 votes. With sadness in my heart, this committee, through this plenary, is terminating its deliberation of Gina Lopez appointment, not in the way I personally wanted to, but by the decision of the majority, which I am sorry, but we must all respect. Ni Reggie, nagpahayag naman ng pagkadismaya ang ilan sa mga mambabatas kabilang sila ng Majority Floor Leader Senator Tito Soto at Senators Francis Pangilinan, Loren Legarda at Senator JV Ejercito. And the motion is approved, and the ad interim appointment of Ms. Regina Paz Lao Lopez as Secretary of the Department of Environment and Natural Resources is disapproved. Di magbigay ng detalye si Senator Pacquiao sa mga pangalan ng mga mambabatas at kanilang mga boto alinsunod niya sa rules na executive session. Pero Attorney Reggie, si Congressman Ronnie Zamora, inamin na isa siya sa mga bumoto kontra kay Lopez. I don't think she was prepared for the job. Yung panghihinayang ni Lopez na hindi na niya maipagpapatuloyan niya yung kanyang mga plano sa DENR. Sa kabila nito, hinamon niya ang mga bumoto kontra sa kanya na magpaliwanag sa publiko. This was not my dream. It was a dream and a promise that we had for the country. And it is unfortunate that business interests have in fact run the day. Marami kaming plano, sayang, na sana sa pamamagitan ng pag-alaga ng kalikasan, doon manggagaling ang pakinabang ng lahat. Attorney Reggie, maging yung mga taga-suporta ni Gina Lopez na dumating dito sa Senado ay dismayado rin. Nila nagpapatunay ang desisyon ng CA na nanaigang interes ng mga mining company. We are so very disappointed. Disappointed kami, hindi sa gobyerno, kung hindi sa mga taong kayang bayaran, kayang diktahan ng pera ng mga mayayaman. Samantala, Attorney Reggie, kinilala naman ng Malacanang ang mabuting serbisyong ibinigay ni Lopez bilang kalihim ng DENR. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, kasalukuyan pa naghahanap ng ipapalitang Pangulo kay Lopez.
Nagpasalamat naman ang Chamber of Mines sa Commission on Appointments sa mabilis na resolusyon ng nomination ni Lopez. Hindi pa anya ito katapusan, kundi simula pa lang ng isang bagong yugto sa industriya ng pagmimina. Ipagpapatuloy niya ng Chamber of Mines ang pakikipagtulungan sa DENR para protektahan ang kapaligiran. Attorney Reggie, si Gina Lopez, kung maalala natin, siya ang ikalawang appointee ni President Rodrigo Duterte na hindi pumasa sa CA. Kasunod ni Perfecto Yasay na nominated naman noon bilang Department of Foreign Affairs Secretary. Ayon kay Senator Coco Pimentel, ang chair ng CA, bagaman may kapangyarihan si Pangulo na i-reappoint si Lopez, ay theoretically pointless na anya ito dahil nagdesisyon na ang CA base sa kwalifikasyon ni Lopez para hawakan ang naturang pwesto. Attorney Reg? Joyce, isang katanungan lamang, may balak ba na ilabas ng CA ang kanilang botohan at saka yung mga rason doon sa numbers na nakuha na against doon sa pag-appoint kay Secretary Lopez? Attorney Reggie, personal natin na tinanong kay Senator Manny Pacquiao, ang chairperson ng komite, kung maaari ito. Pero siya mismo, desisyon niya bilang chairperson ng komite ay hindi niya ilalabas yung naging botohan. Kung ano yung numero, kung ilan yung bumoto kontra at pabor, at kung sino itong mga pangalan na ito. At may refer na lang kami isa-isa. Sabi niya, tanongin niyo na lang kada isang mambabatas kung aamin ba sila sa naging botohan kanina. Maraming salamat, Joyce Balancio, nagulat ng live mula sa Pasay City. Sa iba pang balita, inaprubahan na ng National Water Resources Board ang hiling na dagdag alokasyon para sa La Mesa Dam. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Anumang oras ay maaari nang magpakawala ng karagdagang supply ng tubig ang Angat Dam sa La Mesa Dam. Ito'y matapos aprobahan ng National Water Resources Board ang dagdag na alokasyon. Bunsod ito ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa La Mesa Dam noon pang nakaraang buwan ayon sa Manila Water. Anila tumaas ng 100 milyong litro ang konsumo ng tubig kada araw ng nasa 6 na milyong pamilya na kanilang sinusuplayan sa East Zone ng Metro Manila. Kaninang alas 6 ng umaga ay nasa 78.14 meters ang level ng La Mesa Dam. Dahil nga bumababa ang level ng La Mesa Dam, nag-request sila ng additional 1 cubic meter per second as standby para tumaas lang yung water level doon, para hindi mahamper yung production ng tubig para sa Metro Manila. Ayon sa NWRB, dapat ay magkaroon na rin ng iba pang mapagkukunan ng tubig liban sa Angat Dam. Kada araw ay kumukonsumo ng 200,000 drum o 4 na bilyong litro ng tubig ang mga residente sa Metro Manila at mga karatig lugar. Eventually, magkukulang yung hinuhugot nila sa Angat Dam na 46 cubic meters per second dahil lumalaki ang populasyon ng Metro Manila. So, talagang kailangan ng additional water source. Noong 2012, tinangka ng pamahalaan na solusyonan ang problemang ito sa pagbubukas ng Layban Dam Project sa Tanay Rizal. Ngunit nagkaroon ng kontrobersya sa proyekto sa pagitan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System at San Miguel Bulk Water Company Incorporated. Tinatayang halos 200 milyong litro ng tubig kada araw sana ang maidaragdag sa supply ng tubig sa Metro Manila kung natuloy ang proyekto. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patuloy na tinutugis ng pulisya at militar ang 2 kasamahan ng Abu Sayyaf member na napatay sa isang enkwentro sa Davao City. Ito ang balita ni Victor Cosare. Patay ang isang pinaniniwalaang miyembro ng Abu Sayyaf Group na nakilala lamang sa alias na Bin Laden matapos makaengkwentro ang mga pulis sa Davao City noong Martes ng madaling araw. Ayon sa PNP, inireport ng ilang residente ang presensya ng kahina-hinalang mga lalaki na nakamotorsiklo sa Barangay Bangkal nitong Lunes ng gabi. Sa pagresponde ng mga pulis, nagkahabulan hanggang sa magkabakbakan sa Magtuod sa Maa District kung saan napaslang ang sospek ngunit nakatakas naman ang kasama nito. Nakuha mula sa napaslang na sospek ang isang baril, detonating cord, blasting cap at isang 60mm round na kahalintulad sa ginamit na pampasabog sa Rojas Night Market noong nakaraang taon. Pero bago pa ang insidente, nakatanggap na ng impormasyon ang mga otoridad hinggil sa pagpasok ng ASG sa Davao City. There is information na na-receive tayo na merong presence ng Abu Sayyaf Group na papasok ng Davao City. Identified as Sakdat, Omar, and Bin Laden. And as a consequence of our intensified intel monitoring and information gathering. The threats are there, but
hindi lahat ito pinaghahandaan naman ng ating kapulisan at kasundaluhan. So the intelligence community is also continuously monitoring. Si alias Bin Laden ay kasama sa rogue gallery ng mga otoridad ng mga miyembro ng ASG. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang kasamahan ng napaslang na ASG member. Nagtalaga na ng mga tracking teams at checkpoints ang mga otoridad para mahuli ang mga ito. We have already notified sa lahat ng police station na including sa neighboring provinces natin na kung pwede ma-alerto yung identity nung nag-drive ng XRM na motor. Isa lang, ma'am. Patuloy ding inaalam ng mga otoridad kung may kaugnayan sa pagkakaaresto kay Superintendent Maria Cristina Nobleza at ng kasintahan nitong si Rainier Locudri Dongon na isang Abu Sayyaf member ang pagpasok ng ASG sa Davao City. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Plano namang bigyan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ng matataas na uri ng armas ang mga pulis upang magamit sa kampanya kontra terorismo at kriminalidad sa bansa. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Aminado si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na kulang sa mga dekalidad na mga armas ang mga tauhan ng pambansang pulisya sa pagsugpo ng banta ng terorismo at kriminalidad sa bansa. Bunsod dito, sinabi ni De La Rosa na plano nitong bumili ng mga magagandang armas mula sa bansang Israel upang ipamahagi sa mga kawani ng PNP. Kaya nga yung mga police station natin ngayon kayang-kayang i-overrun ng kalaban, ng NPA. Na-overrun nila yung ating police station sa Madela, police station sa Quirino Province, kulang nga sa armas. Sinabi pa ni De La Rosa na uunahin itong bigyan ng mga matataas na armas ang mga pulis na nasa mga kritikal na lugar. Sana lahat ng pulis, lalo na yung mga critical na police stations, no, ng maraming presensya sa kalaban, na-issuean natin ng ganong armas, then their will to fight will be increased. Lalaban sila basta well-equipped sila, may baril sila maganda. Sa kasalukuyan, tanging ang mga membro ng SWAT at Special Action Force ang ilan sa ahensya ng PNP na mayroong mga sophisticated weapon. Napakaganda po, lalo na sa ating mga special units like the SWAT at saka yung SAF, yung Special Action Force. Mayroon sila, napakaganda. Yung capability ng armas na yun, napakaganda. Mahalaga. Fighting against terrorism and fighting against criminals, napakahalaga itong gamit na ito. Sinabi ni PNP Chief De La Rosa ang mga planong ito nang magtungo ito kanina sa ginanap na Bato Cup gun shooting competition sa Batangas. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Maayong gabi sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita, gikan sa nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Gipausab ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang security plan sa Davao City human sa nahitabong pag-atake sa New People's Army sa planta sa Lapanday Foods Corporation miaging Sabado. Kini ang balita ni Marisol Montaño. Bago magsugod og training, nanupa na kagahapon ang kapin sa 900 ka mga aplikante sa pagkamiyembro sa Auxiliary Police Force sa Davao City. Makatabang sa Davao City Police sa maong grupo sa pakpakgang sa gakahitabong mga krimen ug aron maabot usab ang ideal police to population ratio nga 1:500. They will be the extension of our police who will be assigned in all strategic areas around Davao City. Kapin sa 49 milyones pesos ang gigahin nga pondo sa gamhanan isip suporta sa Auxiliary Police Unit. Gusto nato makita nga ato ang investment dunay makitang kabaguhan ang mga tao for 49 million. Murag ipalit nato ang kabaguhan with 49 million nga kwarta sa gobyerno. Apan dugang niini, ginapatun-an pag-usab ni Mayor Sara Duterte Carpio ang security plan sa Davao City human mahitabo ang pag-atake sa New People's Army sa mga planta sa Lapanday Foods Corporation. Kauban sa plano ang redeployment sa mga pulis ug sundalo, pati na usab ang pagdugang og puwersa sa pipila ka mga lugar. Pagapahingusgan usab ang koordinasyon sa mga otoridad ug sa mga katilingban aron madasig ang katawhan nga mutabang pinaagi sa pagtaho sa ilang mga nahibaluan mahitungod sa lihok sa mga kaaway sa kagamhanan. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City.
Usa ka onion research laboratory ang plano nga itukod karong tuiga sa Bungabon, Nueva Ecija. Ani ang balita ni Danny Munat. Naniniwala ang Municipal Agriculture Office na malaki ang maitutulong ng itatayong Onion Research Laboratory sa Bungabon, Nueva Ecija ngayong taon. Ituturo dito ang mga paraan ng pagtatanim ng sibuyas bilang gabay sa mga magsasaka. Layon rin ng research center na pataasin ang kalidad ng locally produced na sibuyas kumpara sa produkto ng major onion producing countries gaya ng India at China. Ganitong klase ng puti. Medyo mura lang. Ang hinahanap ngayon na yung malalaki na puti. Pero yung pula naman ayaw nila yung malalaki. Pag-aaralan din dito ang paraan ng pagsugpo sa mga peste sa pananim na sibuyas. Ituturo din sa mga magsasaka ang drip irrigation system sa pamamagitan ng solar-powered generators. Ang Bureau of Agricultural Research naman ang mangunguna sa pag-aaral kung paano mapapakinabangan ang mga dahon ng sibuyas na kalimitan ay tinatapon na lamang. Samantala, plano rin ng Agriculture Department na mamahagi ng makinarya sa Nueva Ecija upang mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka sa itinuturing na onion capital ng bansa. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Laing-laing klase sa putahe o luto sa dinengdeng ang gipatilaw sa selebrasyon sa Agoo Dinengdeng Festival sa La Union. Si Toto Fabros sa Maong Balita. Tampok ti kadakkelan nga ba nga pinaglutuan ti pinakbet dinengdeng ti selebrasyon ti may kasangapulo ken talo nga dinengdeng festival ti Agoo La Union. Imparaman met dagiti na dumadu mga luto ti dinengdeng dagiti nakipasit nga restaurant, ahensya ti gobyerno ken barangay. Kang runaan nga ramen ti dinengdeng tinatnating kas ti tarong, bunga kin bulong ti parya, bunga kin sabong ti karabasa, saluyot, okra, kabatiti, bunga kin ugot ti utong, papaya, sa bunganay rabong ken tabungaw. Kang runaan nga pangparaman ti bugoong ken adapay sagpaw na nga prito ken tinuno nga sida. Kabayatan na naglilinaingan met street dancing competition na giti nakisalip manipod tinaduma-duma nga munisipalidad. And it's also a way to promote tourism here in the province. Tsaka ma-showcase din po natin their way of life. Masilibraran ti tinawen nga dinengdeng festival manipod Abril 30 aging gana Mayo 6. Panggep daytoy nga may tandudo tinaduma-duma nga luto dagiti Ilocano kas ti dinengdeng. Toto Pabros, UNTV Damagen, Salacan, La Union. Ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debra Veral. Maayong gabi. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagharap ang mga kupunan ng Pinoy basketball players mula Ireland at the United Kingdom para sa 2 araw na friendly basketball tournament sa Dublin, Ireland. Naglaban sa finals ang 2 kupunan na mula sa United Kingdom, ang Micasol United at London Controller. Ngunit sa huli wagi ang London Controller. Inorganisa ng Filipino-European Basketball League ang friendlies sa pagitan ng Pinoy Hoopsters na mula sa nasabing mga bansa. Layo nitong mapanatili at mapalakas ang samahan ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Europa. Ayon sa organizers, malaking bagay ang palarong ito upang magkaroon ng libangan ang ating mga kababayan sa kabila ng pagiging malayo sa kani-kanilang mga pamilya. Mainit na tinanggap ng mga Pilipino sa Hong Kong ang pagdalaw ni Kuya Daniel Razon kaugnay sa special screening ng kanyang advocacy film na Isang Araw, Ikatlong Yugto. Ito ang balita ni Ferdy Petalio. Hindi magkamayo sa tuwa ang ating mga kasambahay nang salubungin si Kuya Daniel sa kanyang pagdating sa Hong Kong. Higit pa sa pagbisita sa ating mga kasambahay ang layo ni Kuya Daniel. Napakahalaga sa kanya ang malaman ng kalagayan ng ating mga kapwa Pilipino na nagtitiis na mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Libre naman nilang napanood ang advocacy film ni Kuya Daniel na sumasalamin sa mga tunay na pangyayari sa ating bayan. Malaking tulong ito sa lahat ng ating mga kapwa-tao, hindi lang sa mga Pilipino, kundi maging doon sa mga ibang nasyon na kaintindi naman ng mga subtitles na pinapalabas natin to open their eyes sa reality ng buhay at ano yung mga dapat na maging tamang pananaw natin at pagtingin sa mga problema ng ating lipunan.
Aabot sa mahigit 600 mga kababayan natin na dumalo sa special screening na ito. Ang ilan ay naglakbay pa mula sa ibang bansa para lang makita ng personal si Kuya Daniel. Nakarelate ako kasi usually ang nagiging sa totoong buhay, pera umiiral, walang love, walang respect, nagiging bastos sa magulang, yung sa pagpatay sa anak. Kasi syempre, sobrang lulong mo na, sobrang gamit mo sa drugs, na hindi mo nakikita yung tama. Na gusto mo magbago pero late. And it gives a lot of hope, and that the center of the message is that for as long as your intentions are good, then the outcome must be positive. Samantala, nais naman ni Kuya Daniel na maiparating sa mas marami pang bansa at wika ang mensahe ng pelikula. Butong mabuhay at mamatay sa hirap na may inaasa ang pag-asa kaysa mabuhay sa karangyaan at kapangyarihan na ang hinihintay parusa. We're hoping na with the kind of technology na meron tayo ngayon, mas maging malawak pa yung maabot natin sa pamamagitan ng iba't ibang mga audio dubs, subtitles, hindi lang subtitles kundi maging mismong mga dubbing. And we're looking forward na magawa natin yan sa hinaharap. Before the end of the year, re-release din natin yung kaapat na yugto. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. Bukod sa strawberry fields sa La Trinidad, Benguet, dinarayo na rin ngayon ng mga turista ang isang organic strawberry garden sa Antique. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Patok ngayong pasyalan sa probinsya ng Antique ang strawberry garden sa bayan ng San Remigio sa Antique. Fresh at organic ang strawberries na maaaring pitasin sa hardin ng mga turista. Noong December 17, 2016 lang ito binuksan sa Barangay Aningalan, ngunit paborito na itong puntahan ng mga turista. Mula sa San Juan, Buena Vista, aabuti ng 1 oras ang biyahe para marating ang strawberry garden sa Barangay Aningalan. Kapag nagpa-register na sa community tourism-based organization, isang nanay ang magsisilbing tour guide ng mga turista papunta sa strawberry garden. Ayon sa CTBO, malaking tulong ang ganitong proyekto para magkaroon ng extra income ang mga nanay sa barangay. Kapag weekends, nasa 500 hanggang 600 ang bilang ng mga turistang pumupunta sa Strawberry Garden. Nakatulong din sa tourist arrival ang ginanap na palarong pambansa sa Antique kamakailan. Kung nais naman mag-lake trip ay maaaring puntahan ang Lawa ng Danau. Pwedeng sumakay dito ng balsa o kaya ay mag-relax sa mga cottage sa paligid ng lawa. Bahagi ito ng community-based tourism project ng Department of Tourism at ng lokal na pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakitaan ng mga residente. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating sports, entertainment at featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Bier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia, pero syempre, bago ang lahat. Hindi naman pwedeng tapusin ang gabi Iwari ito. na surprise pa. Happy birthday! 27. Sa aming mahal na po 27 years angkor. old. Sige, pagbibigyan natin. Kasi ikaw naman yung pinakamatanda Maraming sa amin dito. salamat sa aking UNTV family at sa aking IAB family. Oh, Thank sama you. ka na. At syempre kay Kuya, oo nga. Nasaan na yung Anong walk wish ko? mo? World peace pa rin? Wish ko sana yung mga taong dapat umupo sa gobyerno ay ma-appoint ng CA at hindi mapolitika. Yun lang. Parang may hugot yan. Ayan, happy birthday again. Maraming salamat. Yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi. UNTV, your public service channel.